Okay, magandang umaga po sa ating lahat. At pag-usapan natin itong, 'di ba, kung mapapansin ninyo, medyo itong Senado hanggang ngayon hindi nila matumbok-tumbok itong mastermind ng flood control corruption. At walang ibang senador na gustong madaliin ito kundi si Marcoleta. Yan po ang ating topic ngayon na patungkol dito kay Marcoleta, Senator Marcoleta at itong si Ping Lacson. Bakit? Ang tanong dito is bakit hanggang ngayon hindi pa rin nila matumbok ang mastermind? Ako naniniwala ako kay Senator Marcoleta na dahil kay Senator Ping Lacson, parang may hinaharangan. Kasi hanggang ngayon, hindi napatawag si Martin Romualdez. Hindi kahit Zoom meeting man lang, 'di ba? Sabi nung abogado lawyer ni Zaldico, available naman si Zaldico na isali siya sa Blue Ribbon Committee hearing pero Zoom lang. Pero hindi na yan nangyari. Okay? So, syempre, si Senator Marcoleta, siya po'y nagtataka ni Lacson kung ano ba talaga si Lacson. May pinagtatakpan ba? O, hindi ko at lately, anong sabi ni Senator Ping Lacson? Walang mastermind sa flood control. Di ba nakakatawa yun? Ang gusto kasi na mangyari kay Senator Marcoleta, kung ano yung hinanaing ng taong bayan, ipagbigyan natin. Kasi po, ang pinakapangyarihan dito sa ating bansa ay ang taong bayan. Ang sabi ni Senator Marcoleta, hindi tayo nandito ngayon kung hindi dahil sa taong bayan. Binoto tayo ng taong bayan kaya nakaupo tayo ngayon sa ating power, sa ating posisyon. So kung ano ang sasabihin ng taong bayan, kasi lahat naman siguro sa social media, wag na tayong magbulahan. Okay? Lahat naman ang itinuturo si Zaldico at especially itong si Martin Romualdez. Pero hanggang ngayon, hindi po matawag-tawag ni Ping Lacson. Bakit kaya? Kaya, lately, nangyari sa Senado, grabe yung away ni Senator Marcoleta at ni Senator Ping Lacson. Sa pagkakaalam ko, si Senator Marcoleta, gusto lang niya mangyari ang dapat mangyari. Pero si Senator Lacson, ang dami niyang mga palusot. Ang dami niyang istorya na paligoy-ligoy. Hindi niya matumbok-tumbok kung ano ang gusto niyang mangyari. Why? Because, ito analysis ko lang ito. Hindi niya matumbok-tumbok kasi, anong sabi niya? Parliamentary courtesy. Inaabuso na natin yung rason na yung parliamentary courtesy. Mag-parliamentary courtesy ka pa ba? Na ang pinag-uusapan dito, bilyong-bilyong perang ninakaw sa flood control ng taong bayan? Tapos, ang rason mo, parliamentary courtesy? Diba? Yan po ang ating papanoorin ngayon, itong programa ni Senator Marcoleta dito sa Sagana ng Mamamayan sa Net25. Okay? Dito kasi sa programa ni Marcoleta, medyo mas malinaw kasi wala namang dito, yung inuurasan ka para magsalita o mag-privilege speech. Hindi kagaya doon sa Senado na talagang limited ang oras mo doon na explain.
dito sa programa ni Marcoleta dito sa Net25, he is free to explain and to elaborate para maiintindihan ng mamamayang Pilipino ang mga nangyayari doon sa Senado. So yan po ang pakikinggan natin ngayon. Bakit nagkaganito? Bakit parang ayaw ng rumispeto ni Senator Marcoleta dito kay Ping Lacson? Okay, ipapaliwanag yan ngayon. Lahat-lahat ni Senator Marcoleta dito sa video na ipapakita natin. Okay? Pero bago ang lahat guys, paki-like at paki-share sa mga nanonood ngayon para kakalat ito. At sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo. Pero bago yan, mag-shoutout muna tayo sa ating mga minamahal nating audience. Kung hindi dahil sa inyo, wala po itong Donmar TV News Channel. Kayo po ang aking inspirasyon araw-araw para gumawa tayo ng reaksyon, opinion sa mga balita, especially sa usaping politika. Okay? Anabitantos, ayan, watching always in your vlogs. I like it so much watching from Jensen. Ayan, maraming salamat, Anabitantos. Maraming salamat. Marilyn Villaruel, ayan. Donmar watching from Bohol. Ayan, sa mga kababayan natin dyan sa Bohol. Gusto pa naman namin pumunta dyan sa Bohol, pero balita ko, mahal na raw yung Bohol. Gaano ba yun katotoo, Ma'am Marilyn? Shout out sa inyo sa mga taga Bohol. Belinda Arillano. Shout out mo naman ako from Taguig. Ayan, shout out na kita, Ma'am Belinda. Ingat-ingat po kayo dyan, Ma'am. Leticia Publico. Ayan. Hello, Donmar from Samar. Oy, mga kababayan natin dyan sa Samar. Hello po sa inyo. Ayan, yung aking kaibigan na si Ami Cabrera. Kumusta ka na, Ma'am Ami? Hindi na kasi ako nag-live. So, hindi na tayo medyo nag-usap-usap sa live, no? Hello, watching from Saudi Arabia. Ayan, as usual, si Ami Cabrera. Kaibigan ko to Yan. Emily Macayo. Good afternoon, Idol Donmar TV, watching from Singapore. Ayan, ang ganda-ganda dyan sa Singapore. Medyo may kamahalan rin kapag pupunta ka dyan. Ayan. Yung ating kaibigan na si Nanette Seltzer. Ayan. Sir Donmar, totoo ba na mag-resign si VP Sara? Tanong lang po kasi may naglabas na nag-resign si VP Sara. Wala pa namang official statement na mag-resign si VP Sara. Kung magre-resign man si VP Sara, baka sa kadahilanan na para hindi siya ma-impeach. Pero I believe na hindi yan gagawin ni VP Sara mag-resign. Kasi nakilala naman natin ang mga Duterte, mga mga matatapang. At handang-handa si VP Sara na harapin ang mga aligasyon, akusasyon ng mga kalaban niya through the impeachment trial na posibleng mangyari sa Senado. Okay? So, hindi pa naman. Wala pa namang balita na magre-resign si VP Sara. Okay, so without further ado, pakikinggan natin itong mga issues na patungkol dyan sa Senado with Senator Marcoleta. Simulan agad natin, Sen, kasi noong nakaraan sa Senado, ang nagiging panimula lagi ay ang temperatura sapagkat tumaabot daw po ng 45 degrees Celsius ang init at lalo pong uminit sa loob ng Senado sa kabila ng napakalakas po ng aircon. Nakaraang araw nga naging 55 degrees Ganun po? Umabot hanggang sa Ceiling. Kisame yung kasi si Ping Lacson sapol palagi kay Senator Marcoleta. Kaya si Senator Lacson, mainit ang kanyang damdamin dito kay Marcoleta. Init sa Senado. Heat index. Nasira ba aircon niya? Paano namang hindi init ang ulo mo? May magdi-deliver ng privilege speech. Pagkatapos tatakbo, magtatago. Pagtatanungin mo, sabi niya, hindi ako pwedeng mag-yield ng floor hanggat hindi sila nakakapirma doon sa partial report. Wow. Iinit talagang ulo mo sa ganong klaseng tao
Ganun ho ba? Oo. Di ba matapang? Pagkatapos, siya pa yung magsasabi na may isa dyan kanya wala sa hulog eh. Sinabihan siyang wala raw siya sa hulog ni Ping Lacson. Pero naman kami nakilala Sen, nakumunoy naman. Nahulog. Hindi lang nakumunoy. Di na maalis. Simulan na natin Sen. Sa inyo na po manggaling. Ano na ho ba ang latest ngayon sa Senado? Sabi nyo nga may temperatura sa Senado. Ngayon ho, sa palatuntunan sa ganang mamamayan, mainit din po ang pagsubaybay at pagtingin ng ating mga kababayan. Yung ginawa niyang kahuli-huli ang privilege speech, na ang buong akala namin may gagawin siyang pagpapatibay o pagpapaliwanag kung bakit hanggang ngayon ay partial report pa, ano bang inihintay namin. Pero ang totoo pa lang niyang pakay ay maglabas siya ng isang matatawag nating parang comics eh. Meron daw nakalagay, Parang comics. care of Kong Marcoleta, 500. Nilabas niya yon na parang slide, meron siyang parang pamagat na allocables and leadership. Kasi hindi niya kaya si Senator Marcoleta makipagdebate. Ngayon, sisiraan niya ngayon si Marcoleta. Okay. Masyadong mapangahas na magparatang para makapanira ng tao. Kaprasong papel lang, pinagtatakpan pa niya, hindi namin maintindihan kung ano ibig sabihin. Lumilitaw ngayon sa kanyang pakikipagpanayam sa media na yan daw ay ukol para sa akin. Ako raw ay nahingi ng 500 million. Allocables daw yon. At paiimbestigan niya ako sa Ombudsman. Palagi gano'n yung taktika niya eh. Tagalasan, bago nyo tuloy, saan doon ba niya nakita yung 500 na yon? Saan, ano bang meron doon? Parang hindi namin alam yun. Sabi niya na ibinigay daw sa kanya na hindi, yung sulat mismo. Sulat. Sulat daw, po sulat yun. kamay daw. Merong marginal note ng dating, yung namayapa na Yusek Cabral. Okay, opo. Alam mo dyan kung ang binabanggit niya ay katulad ng mga halos lahat ng mambabatas ay Itong si Lacson instead na mag-focus siya sa mastermind dito sa flood control, ang tinitira niya ngayon itong si Senator Marcoleta. Di ba siya yung wala sa hulog? Wala siya sa hulog. ay ginagawa, yung pag-i-endorso o pagre-request ng mga pagawaing bayan Opo. na hinihingi ng mga constituents. Oho. Halimbawa, katulad ko, may hihingi ng pabor na, Sir, pwede po ba ninyong endorse ang proyektong ito? Makakatulong po ito sa aming komunidad. Matagal na po kasi hinihingi ng mga tao ito eh. Oho. Hindi po LGU. namin maitawid ang ganito, tsaka ganito. Napakarami pong alalahanin. Kaya kung titingnan mo naman, Jen, suportado ng napakaraming dokumento, may resolusyon ng LGU, Municipal resolution. mga asosasyon Tama. na nakatira doon at meron pang mga pirma ng mga district engineers, mga regional directors. Ipagkakait mo ba yung may tutulong mo na inaasahan nila na baka sakaling ang i-consider ng pamahalaan kung ikaw ay isa sa nakapag-endorso? Opo. Maaring hindi lang naman ako makakagawa, malalapit din sila sa mga ibang kandidato, gagawin din ang kandidato. At matagal ng practice yun, Sen. Maski naman kay doon sa privilege speech, hindi muna natin sasabihin ang pangalan, maya-maya ng konti lang. Siya naman inamin niya, ito yung mga legal naman na gawain. Wala hong masama. Walang illegal doon. Opo. Ang totoo niyan, siya ang kauna-unahang nagpasaring sa mga senador ng 19 Congress. Ano pa yun? Nagsisimula pa lang kami noon eh. Naalala ko, pinasaringan Ito yung ginawa ni Lacson niya yung mga senador ng 19 Congress. Wala pa ako doon dahil papasok ako 20th Congress na eh. Yes po. Halos lahat kanya ng mga senador ng 19 Congress ay nakabahagi ng ay nakapagbigay ng insertions na ang total niya ay halos 100 bilyon. Ngayon, nagalit sa kanya yung mga senador. Ay, opo. Natatandaan ko Sabi siguro nila, ano naman ang masama kung halimbawa nakapag-suggest kami, nakapag-request kami, nakapag-endorse kami, sang-ayon sa pakiusap ng ating mga constituents. Wala namang masama doon. Ba't sinasabi mo yan?
Ngayon, nagpaliwanag ngayon ang Senate President. Dahil siya parang akala mo kapag nagsalita, parang siya yung pinakahuling salita eh. Ano? Ang nakikita ko nga parang takot na takot sa kanya yung mga kasama ko eh. Ito lang naman ang aking sariling obserbasyon. Yes po. Nagpaliwanag ngayon ang Pangulo ng Senado. Hindi naman, sabi niya kasi kung ano man yung kahilingan na yan, sinasabi niyo kagad, insertions. Sabi niya pwede naman. Kasi itong si Lacson, lumalaki ng ulo nito eh. Kasi meron po itong parang feeling niya, matagal na siya dyan sa Senado. Inatalo ito sa pagiging Vice President yata, sila tandem ni Soto. Kaya huminto ng one term. Ngayon bumabalik, akala siguro niya na matagal na siya dyan sa Senado, mag-asta siyang magaling. Hindi naman yan patagalan eh. Di ba? Kahit nga si Senator Marcoleta, first term pa niya dyan sa Senado, pero mas matalino pa yan kay Lacson. Ang terminology lang ang diferensya dyan eh. Kuminsan, tinatawag naming amendments, dahil nga sa aming sariling panukat, makakatulong naman. Ngayon, kung sakaling bigyan ng konsiderasyon, di maganda. Kung ayaw, okay lang. Yun ang paliwanag. Hindi naman kapag ka sinabi mong ikaw ay humiling halimbawa ng ganitong amount para sa mga proyekto ng ating mga constituents, ibig sabihin sa iyo napupunta yun? Hindi. Ang importante rito, kung humingi ka, napagbigyan ba? At kung napagbigyan, na-implement ba? Correct. At kung na-implement, maganda ba ang pagkaka-implement? Ganun dapat ang tanong eh. Pero kung nakakita ka lang ng kaprasong papel, lumundag ka na, naakala mo kung ano na yun, pinagtatakip mo pa, hindi natin maintindihan. Ano ba yung tinakpan mo roon? Yun ang hindi nakakapagbigay ng mabuting halimbawa para sa amin eh. Opo. Naisip ko tuloy, ewan ko kung meron tayong slide na may papakita riyan, nung nag-uumpisa kami sa Blue Ribbon Committee, nakapag-umpisan lang ako, isang araw pa lang. Bumanat na siya ng privilege speech eh. Doon lang makikita mo na yung kawalang paggalang sa panig niya eh. Alam mo, sinabi niya, kung inintay lang ako ng isang araw at hindi kagad sila nag-hearing, Nagsimula. baka mas masustansya ang kanilang ang kanilang talakayan eh. Ang ginawa nila kanya dahil hindi nila ako hinintay, parang yung kanya yung kalesa. Hinila yung kabayo. So he placed the cart before the horse. Sabi. Nakakita ka ba ng ganong klaseng? Hindi ko pinansin yun. Hindi ako kumibo. Opo. Ganun siya palagi. Pagkatapos ay doon ay pinakita niya sa kanyang privilege speech yung dating Yusek Cabral nag-text sa aming Senate President na nagbo-volunteer siya na magbigay ng 500 million kaagad. Isasama kaagad niya sa NEP at inihiling niya kay Senator Soto noon, hindi pa naman SP President. Baka po kanya gusto ninyong bibigyan ko po kayo ng menu para maiwasan natin ang ganito at saka ganyan. Opo. Nilagay niya sa kanyang privilege speech, buhay pa si Secretary Cabral noon. Ayan, makikita niyo sa slide. Opo. Hanggang doon lang. Hindi naman niya tinanong, hindi naman niya sinuri, hindi niya hinimay, hindi ko alam kung tinanong niya si Senator Soto kung totoo, kung naibigay yung 500 million. At lalo na, wala siyang sinabi na dalhin muna sa ombudsman niya. Bakit nakakita ng papel na halimbawa endorsement, ako tingin ko endorsement yun eh. Tingin ko nakiusap ako na pwede kayang pagbigyan ito kasi maliwanag naman na merong supporting documents. So, inihiling ko po na ini-endorse ko na baka pwede niyong i-consider. Opo. Ganyan palagi ang taktika niya. Bakit yun hindi niya sinuri? Ba't hindi niya tinuntun? Hinayaan niya lang. Bakit ako na ang gusto ko lang naman ay tulungan siya na makumpleto kagad yung report ng Blue Ribbon sapagkat ito ang nag-uumigting na katanungan ng ating mga mamamayan. Nasa kalagayang ninakawan, nilimas ang gagamitin para sa kanila. Halos pati ang kinabukasan ay nawala na dahil sa malaganap at pinakamalaking pagnanakaw sa kasaysayan ng ating bansa. 9 na buwan ang lumipas, Jen. Opo.
Mula sa napakarami niyang pangangako na matatapos hanggang sa ginamit pa niyang dahilan yung mga staff niya, may hina ka niya itong mga staff ko eh. Ginamit pa niyang dahilan yung mga po, staff niya. Para bang yung mga staff ang gagawa? Para bang hindi siya ang nando sa una na yon? Hanggang sa makakuha nga siya ng partial report. Sabi ko, ang dami mong dapat na ipatawag. Ang dami mong dapat ipatawag. Masama ba Si Bersamin, hindi napatawag. Di ba? Si Pangandaman, hindi rin napatawag. yun, Jen, na paalalahanan siya sapagkat yun nga yung hinihingi ng taong bayan? Oho. At kayo rin bilang miyembro ng ng Blue Ribbon Committee, di ba? Ako na lang kasi ang talagang nagsasabi sa kanya. Bakit naman siya magagalit sa akin? Yung layunin ko ba na masiyasat na mabuti ito, makumpleto natin muna yung report bago magpirmahan dyan, para matukoy natin ganap. At pagkatapos, eventually, mapanagot natin kung sino ang utak ng lahat ng may kagagawa nito. Para sa ganun, mabigyan natin ng hustisya ang taong bayan. Opo. Masama ba yun? Ayaw ba niya ko samahan sa... yung aking bang layunin na yun, hindi ba yun ang layunin niya? Oo. O baka hindi. Kasi nagagalit siya eh. Oo Bakit ako ang babalikan niya? Oho. Hindi siya consistent eh. Oo. Akalain mo, 2022 pa lang din. Meron daw siyang nakausap na congressman. Tinanong niya raw, ilan ba kayang congressman na contractor ngayon? Sabi raw sa kanya, 67. 67. Sabi niya, baka 2022 yun. Baka ngayon kanya, baka higit pa roon. Ngayon, sinisita siya, bakit hindi mo man lang pinatawag yung mga 67 na Contractors. contractors Yeah, na po. congressmen? Sabi niya, wala naman ako listahan eh. Sinabi lang sa akin nung nakausap kong congressman. May Ganun siya nagsabi eh. lang daw sa kanya. Opo. Oo. Mahilig siya sa sabi-sabi. Okay? Oo. Sabi niya, magaling siyang investigador eh. Nakausap mo na pala yung kaibigan mong congressman at sinabi niya sa'yo, meron siyang kilalang 67 na contractors na congressmen na kung saan yung mga proyekto nila, sila mismo ang nag-i-implement. Ba't di mo pa kinuha yung listahan? Oo nga. Ba't di mo pa kinuha yung pangalan? Oo. Sa Ano pool ang siya gusto mong dito. palabasin? Talagang ayaw mo talaga eh. Pagka congressman, ayaw mong tuntunin. Nasaan ang consistency rito? Bakit sasabihin niya, Hindi ko na maintindihan si Lacson kung talaga bang tumutulong siya sa taong bayan o pinoprotektahan niya itong mga congressman na ito. alam mo kanya, si Senator Marcoleta, nawala sa hulog eh. Nung nagano siya, nung nagpa-interview siya. Hindi ko maintindihan kung bakit niya sinabi yun. Wala na siya, hindi na siya in sync with reality. Oo. Yun ho ang kanyang binabanggit. Akalain mo kanya, sinabi ko na nga na ayaw kong magpa-interpolate dahil nga ang gusto ko, bago ako mag-yield ng floor, Ipumirma muna. makumpleto muna yung signature na gusto ko. Na kinakailangan makapirma yung majority. Akalain mo tumayo pa. Madalas ganyan eh, sabi niya. Oo. Ang sabi ko naman kako, kung sinabi mo lang na ayaw magpa-interpolate kahit kanino, lalong-lalo na kay Senator Marcoleta, Opo. dahil natatakot ka o nahihiya ka, Oho. tatanggapin ko yung katwiran mo eh. Oho. Ba't kita pipilitin? Ayaw mo nga eh. Oo nga naman. Baka nga naman takot ka. At alam ko, takot na takot ka talaga. Ay, Ay, totoo naman eh. Takot naman siya kay Marcoleta. Parang sagabal si Marcoleta sa buhay niya. Kung pupunta ka sa lounge natin, pupunta ka sa opisina mo, nandun ka naman eh, nakikinig ka naman eh. Pero wag mong gagamitin na dahilan na kailangan naming pumirma muna. Sino ba yung wala sa hulog ngayon? Nakakita ka ba partial report, papipirmahin mo kami? Ang partial report po ay hindi kumpleto. Correct. Opo. Kaya gusto ko, ikumpleto mo muna para makita natin, kapag ka maganda na, at sang-ayon naman sa mga nangyari, sa dami ng mga taong kinausap natin, bakit hindi kami pipirma? Alam mo, sa akin, Jen, Nelson, trap yun eh. Bait po ba yun? Bait lang yun. Oo. Sino makakapigil sa iyo, halimbawa? Kunwari ikaw si... Alam mo, ayaw ko na siyang tawagin na Senator Lacson. Eh. Bakit po? Tatawagin ko na lang siyang Ping mula ngayon. Ganon. Alam mo kung bakit? Oho. Palagi niya sinasabi
yung interparliamentary courtesy. Opo. At palagi ko naman pinaliliwanag ang parliamentary courtesy, kinapapalooban ng dalawang chamber ng legislature. Ito yung House of Representatives at saka yung Senate. Senate, oho. Sabi niya, tingnan mo, wala talaga sa hulog eh. Sinabi ko na nga sa kanya, sabi niya, this is the time-honored tradition. Yes po, tama, oo. Di ba? Sinabi po niya yan, oo. Eh bakit ba hindi niya maintindihan yun? Sabi niya ganon. Ang sabi ko, paano natin igagalang pa yung tradition na yun? Hinihingi na ng pagkakataon na ipatawag mo na. Kasi sila yung nasasangkot dito eh. Lahat na ng mga ebidensya na tinutumbok sa sworn statement ng napakaraming tao, sila na ang tinutunton. Correct. Bakit? Kung sila ba'y pinatawag natin para matanong man lang natin alang-alang sa pangangailangan ng taong bayan na makilala na kung sino talaga ang salarin, kawalan ba ng paggalang yun? Correct. Sino ba yung gusto mong igalang talaga? Yung taong bayan? O yung itinuturo ng maraming mga dokumento? Yan ang problema mo, Lacson. 'Di ba? Mas importante sa iyo ang relasyon mo kay Martin Romualdez kaysa dito sa taong bayan. Ano ba meron kay Martin Romualdez na parang takot na takot itong si Lacson? Nagtatanong lang tayo, ha? Ibig ko sabihin, Jen, Nelson, ang pagkagalangan nandun talaga eh. Ngunit kung minsan, ilalagay mo na rin sa ayos eh. Sasabihin ko lang, mawalang galang na, Jen. Mawalang galang na, Congressman Nelson. Ito naman hinihingi na ng pagkakataon. Palagi ko na maintindihan nyo naman ako. Kasi napakarami pong dokumento na tumutukoy sa inyo. Gusto kong maimbita naman kayo para matanong lang ng mga ilang bagay. Ayun, oho. Sa tingin ko naman, hindi kawalan ng paggalang yun eh. Correct. Ayun naman. Okay? Ngayon, kung ayaw ninyo, hinihingi na pa rin ng pagkakataon, isasabihin ko na kayo, kinakailangan na yun eh. Kasi mas importante ang kahilingan ng taong bayan sapagkat sila talaga ang pinakamataas na kapangyarihan sa ating bansa. Correct. Sila ang pinagmumulan ng kapangyarihan. Kaya nandyan ang... Buti pa itong si Marcoleta, malaki ang galang niya sa taong bayan. Pero itong si Lacson, ang ginagalang niya, si BBM at si Martin Romualdez. nanunungkulan dahil sa kanila. Silang naglagay dyan. Yes po. Ngayon, bakit ko sasabihin, ayaw ko na siyang tawagin Senator Lacson. Siya yung unang hindi gumagalang eh. Correct. Uunahin mo bang igalang yung kapitbahay natin, sabi ko nga. Samantalang tayo bilang miyembro ng isang pamilya dito sa bulwagang ito, hindi mo man lang kayang gumalang. Nakakita ka lang ng kaprasong papel. Sasabihin mo na kinakailangan dali sa ombudsman para... Maimbestigahan na kagad, oh. Paano? Halimbawa lang naman to, Nelson. Halimbawa, sa Lunes, bibigyan ko siya ng kaprasong papel. Opo. Kaprasong papel, ngunit naglalaman ng isang validated na impormasyon na yung aming Senate President ay humiling din ng mga projects. Oho. At ito ay validated sapagkat galing ito sa DPWH. Aha, opo. Oo. Hindi lang basta sulat kamay ito. Hindi sulat ka talagang pirmado. Formal ano to eh. Oho, request. Merong covering letter na galing sa DPWH at naka-attach yung kahilingan ng aming Senate President. Hindi 500 million, 3.5 billion. Wow, ang laki. Mangangako ba siya na kagyat siyang tatawag ng press con para sabihin niya, kailangan ito daling kagad sa ombudsman. Oho. Bakit ganun ang style niya? Oo. Pero yung kahilingan rin sir, walang masama dun, ha? Wala. Sabi ko nga, Oho. sa buhay ng Isang senador, isang mga congressman. senador at saka ng mga congressmen, karaniwan na yung hihilingin sa'yo na paki-endorse nyo po ito. Opo. Matagal na po kasi ito, hinihiling namin. Ang laki pong tulong nito sa aming komunidad eh. Baka po, kung kayo pong mag-endorse, Mapagbibigyan siguro. Baka ganun. umaasa rin sila. Oo. Ipagkakait mo ba yun, Jen? Baka sakali nga naman pagka-endorse mo, baka naman ibinigay nga. Oho.
Hindi dahil sa gusto mong magpasikat, kung hindi, yung hinihiling nila eh. Opo. Oo, ano ngayon ang sasabihin niya? Kung nakikinig ka, alam ko naman nakikinig ka eh. Bibigyan kita sa Lunes kung gusto mo. Pero ito wala pong bahid na, wala po akong ibig sabihin ka sa aming Senate President. Ungunahang kailangan po, lilinawin ko na ito. Sa 22 kasama ko pa sa Senado, kailangan po marinig ninyo to. Wala po akong issue sa kanila. Yes po. Nakikita ko po sa kanila ang paggagalangan sa bawat isa sa amin. Oho. Ito po, ipaliliwanag ko sa iyo kung paano. Marami pong beses na hindi po kami nagkakaayon-ayon sa maraming bagay sapagkat maraming pananaw po dito, maraming opinyon. Yes po. Ang Senado po kasi ay tinawag na isang parliamentary institution. Yes. Ito po ay isang deliberative assembly. Dito po talaga tatalakayin, magdidebate po kayo rito. Ngunit walang personalan. Walang personalan po. 24 Republic nga rin yan, Sen, di ba? Oh. Ganon. Ngayon, Opo. sa 22 kasama ko ron, wala po ako masasabi sa kanila. Kung minsan po, kahit na kaibayo yung pananaw, ganon din sila sa akin. Pero pag nakita ko na meron silang pakikiusap, pwede mo bang pirmahan ito, Supportahan ito, Sen? oo, yes, oo. Kasi ito, ako, pipirma ako. Walang pag-aalinlangan, pumipirma ako. Alam po nila lahat yun. Ganun po yung paggagalangan. Kahit na hindi tayo nagkakasundo sa ibang bagay sapagkat to'y opinion lang at meron tayong sariling pananaw kung paano natin i-approach ang bawat panukalang batas, hindi natin pinapayagan na pag-aaway-awayin natin ang sarili natin sapagkat kapwa tayo naglilingkod sa mamamayan. Yes. Pero si Ping nag-iisa lang siya eh. Aha. Ganito ang kanyang ugali. Palaging ganito. Kagaya nung sinabi ko, nakakita na 67. Oh, nakita mo yung tumayo siya. Sabi niya, yung mayor ka ng Candaba. Oho. Meron silang ganito, yung mga anak nila, ganito, nagporma ng ganito. Ito yung kanilang nakuha, 2.5 billion ng... puro ganito. Pagkatapos, hindi naman niya, Pinatawag. hindi niya pinatawag. Hindi na imbestigahan. Oh. Nag-identify siya ng 11 contractors. Sa kanyang privilege speech. Alam mo yung pag nag-privilege speech, Jen, makikita mo, talagang parang kompleto sa Ricardo, sabi nga nila. Opo. Ang maganda yung graphics. Maganda yung Hindi lang graphics. Presentation, no. Maluluma si Lino Broca rito. Kompleto yung cinematography, merong screenplay, Pati sound effects, ano? kulang na lang, musical scoring, maniwala ka sa akin. Natatandaan ko sa inyo, sinasabi nyo, BBB yata yun eh, no? Yun nga, yung mga tatlong anak B. daw nila. Oho. Ngayon, ang ibig ko sabihin, bigla siya magsasalita, ngunit hindi naman niya itutuloy. Hindi niya ipatatawag. Masisira lang yung pangalan. Ganun ang gusto niya palagi. Yung pailalim na atake, pailalim na taktika. Ayun. Bakit niya ako pinasasaringan ngayon? Ako lang kasi ang nagpapaalala sa kanya. Oho. Ang gusto ba niya, titigil ako? Ang gusto niya ba, takutin ako? Nagkamali siya eh. Nagkamali siya. Oho. Kaya sabi ko, nag-iisa na lang siya eh. Sa Alam mo, sa una dalawang kong senador. sa una kong pagpunta sa Senado, nahalata ko agad na parang takot na takot sa kanya yung mga kasama ko. Mawalang galang na sa kanila. Yung ibig ko sabihin, hindi yung takot, yung parang nagdi-defer sila, na parang ayaw na lang nilang Makipagbangaan, ayaw na lang nilang yes. gano'n dahil maring iniiwasan siya, parang gano'n. Na parang kasing sa tingin niya, naipundar niya ang sarili niya. Ito yung kanyang, palagi niya sinasabi, I've spent 50 years Oho. of service Opo. in government. Ano? Na parang walang kablemis-blemis, parang walang kulubot, parang Walang kabahid-bahid ng ano. walang bahid-dungis. Yes po, oo. Parang nakalimutan niya yung napakaraming episode sa buhay niya na. Nakalimutan niya yung sa Isabela na siya na tungkol sa mga illegal logging. Oho. Di ba? Nakalimutan niya yata yung Kuratong Baleleng. Oho. Nakalimutan niya yung Grabe. ano ba isa? Corbito, ano yun? Daser Corpus. Daser Yan, mga issues yan ni Ping. Tinitira ka ngayon.
Kasi ikaw yung nangunguna eh. Bito. Ganun po ba? Oh. O baka hindi niya alam ko kung bakit nawala na lang bigla yan. Maraming mga tao ang kinasangkapan kung bakit na-dismiss ang mga kaso na yan. At huwag mo sasabing magmamalinis-malinisan ka. Totoo yung sinabi ko na nung hindi ko pa siya kilala, napagkamalan niya akong reporter dyan eh. In-interview ko raw siya. Ganun po. Oh. Binasa ko yung transcript nung interview niya eh. Sabi, kasi kanya, in-interview ako niyan. At napahanga daw ako sa kanya. Opo. Hindi pa congressman yan, kanya, hindi pa senador. Nung siya nasa media pa. Napagkamalan niya akong interview, nag-interviewer o media kasi meron tayong program ngayon. Opo. Eh, isip-isipin nung pati yun eh, sasabihin niya. Kasi nabanggit ko nga, dahil nga napahanga niya ako na isang araw, nagsasalita siya, lahat ng carnap vehicles, dalhin nyo rito sa Camp Crame. No questions asked. Yes po. Abay, padaan-daan nga ako ron dahil ang aking opisina sa Ortigas lang. Opo. Ortigas. Nakabunto ng mga sasakyan na karnap. Mga nakaw na sasakyan. Mga generals, sinole, no questions asked. O di humanga naman ako. Mukhang, Tama naman ito yung gusto ko kako. PNP chief siya nun. Tinawagan ko ngayon si Bayani Fernando, na isa sa mga kaibigan natin. Kasi si Bayani, isa ring masugid sa mga reforma yan. Yes, Nakita mo yung Marikina noon na walang... Sabi niya, Malinis, maayos, gusto niya, disiplinado. Yes po. ipalitaw ninyo yung bangketa. Hindi po pwede. Pinagdidemanda siya ng maraming mga tao, pati. Opo. Hindi ba nga niya, basta demanda nyo ako, pero kailangan ganito ang mangyari. Kailangan malinis, kailangan maayos ang kalsada, lilitaw ang bangketa. Meron siyang political will eh. Ayun. So sabi ko sa kanya, Bayani, kausapin mo si Ping, sabi ko. Yung PNP chief. Bakit? Maganda rin ang nakikita ko eh. Kausapin mo, sabihin mo, kung mandidato siyang president, ikaw naman ang vice president. Kinwento ko pa eh. Kay Senate President. Senate President Soto eh. Okay. Sayang, namatay na. Sana man lang eh. Opo. Nung una kasi siguro, maaaring gano'n ang nakita ko. Kung ako, nakita ko yun eh. Pero nawala eh. Sayang. Sinasabi niya na wala naman nagbago doon eh, sabi niya. Sinabi pa niya walang nagbago doon Wala eh. daw nagbago. Yun pa rin daw po siya. Ako daw ang nagbago eh. Ako daw ang wala sa hulog. Siya raw hindi nagbago. Paano kung hindi nagbago? Ayaw mo nang mag-imbestiga. Bakit? Kinuha mo ang posisyon na yon. Ang Blue Ribbon kasi, Jen, ito lamang ang natatanging komite na binigyan ng kapangyarihan at mandato na mag-usisa ng non-feasance, malfeasance, and misfeasance. Yes po. Wala na sa ibang komite. Kaugnay ng general function na in aid of legislation. Pero ito lang talaga ang kinatatakutan sapagkat ito ang merong mandato na tumingin ng katiwalian, mag-imbestiga kahit sino. Ang napakalaking responsibilidad, Delson. Yes po. Oo. Lalong-lalo na ito ngang napakalaking nakawan na ito. Bakit bigla mong itinigil? Yung flood control scandal. Opo. Bakit Nakapagtataka yan. lumipas ang 9 na buwan at ngayon hindi mo alam kung susulong ka o hindi? Ngayon, sinasabi na naman niya, kapag nakakuha na ako ng pirma at saka ako mag-iimbestiga, hindi ako naniniwala. Oho. Patibong niya yon, trap niya yon, bait niya yon, pain niya yon, hindi na siya mag-iimbestiga. Dahil nakapirma na ang majority. Oho. Para ganap niya ng mapagtakpan ang gusto niyang pagtakpan. Yeah. Yan ang problema mo, Lacson, kasi meron kang pinagtakpan. Kakahiya ka? Kakahiya ka sa taong bayan? Oh. Ilang maleta ba ang dahilan? Kailangan malaman ng taong bayan ito eh. Oh, Gusto niya ng ganito? O sige, puntahan kita. Kinaladkad mo ang pangalan ni Edran Bersamin. Sana kung maipakita natin. Siya mismo doon sa debate, DBCC debate, budget ng 2026. Opo. Kinaladkad niya ang pangalan ni Yusek Bersamin. Ayan. Siya mismo ha. Budget ito, sinegway niya doon. Nabigla nga kami. Sabi niya,
Si Yusek Bersamin, ni-name drop niya ang presidente. Ito ang pinag-uusapan nito, yung 100 billion Oho. na siningit sa BICAM. Kalahati nito o higit ay minanage ni Yusek Bernardo doon sa pag-amin sa kanya. Ang nakuwang kickback sa 8 billion, sa 52-something billion pesos, 8 billion pesos, diniliver ni Bernardo kay Yusek Traigib Olaybar. Oho. Si Yusek Traigib Olaybar, itong sinasabing ito yung pagkukwento niya doon sa plenary. Yes. Plenary debates. Inuulit ko lang. Nagpalitan pa ng armor card, sabi niya, sa basement ng Diamond Hotel. Dahil nung panahon na yon, 2 billion ang diniliver ni Adrian. diniliver ni Bernardo kay Traigib. Kay Traigib, oho. At ang pagde-deliver ng 8 billion na ito ay halos 10 instances, sabi niya. Wow. Ngayon, nagtataka ako. Napakatinding akusasyon ito. Mabigat yun. oh. 100 billion, ni-name drop mo ang pangalan ng Pangulo ng Republika. Aha. At nakakuha kayo doon sa hinandel lamang niya sa pagkakataon na yon, sapagkat marami pang iba, 8 billion pesos na ultimately daw ay napunta kay Adrian Bersamin. Ngayon, bakit hindi mo ipatawag? Bakit ka ako doon sa report mo, yung pangalan ni Adrian Bersamin, wala. Wala nga. Ikaw ang naghayag mismo eh. Ikaw ang naghayag mismo. Wala naman kami ang nalalaman dyan. Bigla ka na lang nagsalita dyan eh. Nag-volunteer ka. Palaging ganyan ang ginagawa mo. Oh, sinabi ko na, nag-text si Yusek Cabral. Sinabi niya, 67 ang contractor na kongresista. 11 contractors, hindi niya pinatawag. O, pagkatapos ito, si Adrian Bersamin, sinabit niya uli. Hindi na niya pinatatawag. Ano bang gusto mong gawin? Puro ka lang ba, parang comics ka lang? Alam mo, ito, mas magiging productive ito na wala na kasing comics ngayon eh. Nung panahon ko may comics dyan. Meron, oo. Kaya ang paghalimbawa ko, comics, alam mo. Sa high school ako eh. Opo. Medyo na-addict ako sa comics eh. Ito lang naman kasing mura-murang nababasa namin nung bata-bata kami. 50 centimos, meron ng comics eh. Alam mo, mas magiging magaling siya na writer ng comics kaysa senador. Maniwala ka sa akin. Bakit? Bakit? Ano bang mga importanteng bill ang palagay mo pinagdidibatihan namin na nanggaling sa kanya? Wala. Kahit isa. Pero ang palagi niyang ginagawa, itong ganito. Kwento. Ang ganda na nga lang, kanakuha niya yung Blue Ribbon Committee eh. Blue Ribbon. Oho. Ang ganda na nga sana eh. Baka sakaling dahil sinabi niyang mas magaling sa akin. Mas gusto ko naman kung may magaling sa akin, di maganda. Oh, tama, okay lang naman yun, opo. Oh, paano ngayon gagaling ka? Ayaw mo na nga mag-imbestiga. Tumigil. Oho. Bigla kang tumigil. Anong gagawin mo ngayon? O ngayon, tuloy natin yung sinasabi niya kay Bersamin. Ngayon, alam mo ba kung bakit ayaw niya nang ipatawag si Bersamin? Bakit? Oho. Aba, nakita niya siguro may resibo yung Bersamin. Ah, may resibo ho? Ako nakita ko yung resibo na yon. Anong resibo? Meron siyang accounting. Yung accounting ng 8 billion kung kani-kanino Kung saan napunta. ganun. Kasi yung diniliver 8 billion, tapos... 8 billion na kay Adrian Bersamin. Oo. Ngayon, ang buong akala niya, okay. walang accounting. Nakita niya meron sigurong account. Nalinawan niya na, ako nakita ko eh. Nakita ko mismo, merong accounting. Tako. Ngayon, isa sa item do sa accounting, Opo. mga flood control projects na pera ito pinagkitaan sa flood control. Isa sa item, kasi sila ay senatoriables ng Alyansa ng Bagong Pilipinas. Ano ang panahon na yun? Meron isang during item. campaign po ito. Meron isang item, napakalaking halaga for the senators. Oho. O the direktas ang nandun. Meron pang isang item for the senator's expense. May isang item. Meron pang isang item. May advertisement. Itemize. Pagkatapos, yung wrapper na ginamit, Opo. Andrew yata ang pangalan. Opo. Ay, namin naman ni Andrew, meron talaga siya. Oo, parang 60 billion. Sipin mo. 68. Oho. Nagsimula daw yung 100 eh. Tumawad na lang Hindi sila. hindi ba siya nagdirektang nakinabang doon? Kaya ayaw mo nang ipatawag? Hindi lang flood control projects, doon sa mismong accounting ni Adrian Bersamin. Ako naniniwala akong walang kasalanan yung tao eh. Si Adrian. Siya lamang ang ginamit. Mukhang na-presto din yung tao, no? Oo.
Mula sa kanyang accounting, hindi lamang flood control projects, Jen. Oho. Pati ang kinukolekta at dinideliver ng Bureau of Customs halos 100 million per week. Grabe. Wow. Per week? Oh, ngayon ayaw niyang tawagin. Oh, ngayon ang ito yung pangalawang hamon ko. Yung unang hamon ko kanina, Jen. Opo. Papayag ka ba na mag-press con pagkatapos kitang mabigyan ng halimbawa ng request ni SP ng mga projects? Oho. Jen, paliliwanag ko to ha. Opo. Si SP ay isang mabuting tao. Oho. Iyan ay palabiro, nakakabiruan ko rin. Aha. Bibigyan ko lang siya ng halimbawa kasi. Halimbawa, si SP, naghiling. Walang masama doon. Walang masama. Humiling Talagang- lang eh. Opo. Kagaya na sinasabi ko at sinasabi niya rin, kalakaran yun kasi kailangan natin tulungan ng constituents natin. Opo. Hindi mo pwedeng ipagkait. Ano sasabihin siya, itong tao na magito pagkatapos kong iboto? Oho. Walang project. Pina-endorse ko lang naman ito. Tinta lang naman ang ano niya, ba't hindi mo pirmahan? Pinakita ko naman sa'yo Oo. na ito'y supported by documents. Oho. Pinakita ko naman sa'yo, nakapirma na yung mga taong dapat pumirma. Namamagasa lang ako, baka sakaling sa pirma mo, baka magkaroon na ng Maaprobahan visa. o kaya mapayagan. Magkapondo. Opo. So, yun ang gusto ko ipaliwanag kay President Soto. Opo. Walang masama doon. Wala akong masamang tinapay sa kanya. Gusto ko lamang testingin itong taong ito Kung anong gagawin. kung anong gagawin niya para maging consistent siya sapagkat he is consistently inconsistent. Oho. Depende kung sinong pangalan. Oh, akala mo kasi kapag pinagbalingan ka niya, ang buong akala niya kasi, naniniwala pa sa kanyang mga tao eh. Oho. Alam mo, naniniwala na lang sa kanya, mga bayarang, mga ilang media na lang naman yan. Eh. Oho. Ang media ngayon ay parang umaano na eh. Oo nga, napansin ko yan eh. Yung media naman, tutok naman sa sasabihin ni Lacson. Nabubuksan na yung mga mata eh. Pero meron pa rin, mangilan-ngilan dyan, na talagang bayaran na bayaran. Oho. So yun po yung unang challenge nyo. Pangalawa? Yun ang unang challenge ko. Opo. Pag nabigyan ba kita, kung ano yung ginawa mo sa akin, ganun din ang gagawin. Kasi nag-press con siya eh. Kung consistent siya. Kung consistent ka. Oh. Opo. Ito yung pangalawa. Etong pang... Pwede mo bang tawagin si Edran Bersamin at saka si Lian Libiste? Kasi si Lian Libiste, may hawak siya nung resibo na yon. Siyang nagpakita sa akin. Hindi ko naman nakita kay Adrian eh. Nakita ko kay Lian Libiste. at si Congressman Lian Libiste ay nakahanda kahit anong oras. Di ba nung nakanapatawag Matapang po siya? yun Parang hindi yata napag-usapan. Hindi yun. pa yun ang ano eh, hindi pa yun ang punto hindi eh. na subject Iba matter. naman ang subject matter Opo, nun. opo. Pero ngayon, ipatawag mo, yan ang aking pangalawang hamon sa'yo. Kapag hindi ka nagpatawag, Oho. hindi tama yung pinost mo. Tanong mo sa akin kung ano yung pinost niya. Ano po yung pinos? Ano po yun? Ikaw naman eh. Oh. Kayong dalawa naman ay malilimutin din. Hindi ko na... Matagal na ba yan? Macho ako. Opo Lalaki ako. Opo naman. Period. Oh. Hindi nyo nabasa yun? Matagal nabasa na, ko. matagal na. Okay, kahit na matagal na ako eh, hindi ko makakalimutan. Macho ako, lalaki ako. Period. Opo. Period. Oo. Tama naman po yun. Merong hindi tama ron. Hindi Macho tama ako, doon. lalaki ako. Period. Ulitin mo. Macho ako, lalaki ako. Period! Hindi ba babae lang ang may period? O hindi ka ngayon nakasagot. May period. Kasi lalaki kami. Ano? Hindi namin alam na kung ano yun. Akala Dahil lalaki kami. Alam mo ako, dire-diretso ako nagsasalita sa hapong ito. Opo. Kung aawatin nyo ko, nasa sa inyo. Pero Magkape muna kayo, Sen. Hihigip lang po awatin kayo. muna natin, awatin. Ipapasok lang po namin itong mahalagang paalaala Sige. para kayo ay bumaba